Siguro walang hindi nakakakilala sa inyo dito sa pusit. Hindi po ito yung kinakain mga tol ha. Although yan po yung nakikita ninyo sa ating thumbnail. Yun po kasi ay nag-ugat doon po sa isang committee hearing sa House of Representatives kung saan ang dating kongresista na si Franz Castro ay inahalin tulad ang mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa isang pusit. At doon na po nabuo ang legend. Hindi. Doon na po nabuo ang bansag sa kanya na pusit. Dati, itok-itok at kung ano pang mga bansag eh. Pero simula po nung hearing na yon, nakilala na rin itong si Sara Duterte sa bansag na pusit. At yun nga po ang title ng topic natin ngayon. Bumwelta si Pusit sa mga patutsada ni Undersecretary Castro. Pero bakit ba nagkaroon ng mga ganong patutsada? Sila naman kasi yung nagsimula. Specifically, ito pong si Sara Duterte. Kung ano-ano po ang pinagsasasabi sa gobyerno, tapos, nung sagutin ni Yusek Claire, magsasalita siya ngayon ng mga katulad po ng dapat daw ayusin ni Yusek Claire yung kanyang pananalita dahil siya po yung tagapagsalita ng Office of the President. Mukhang nakakalimutan ni Sara Duterte na siya naman ay Vice Presidente at kung meron mang dapat ayusin ang pagsasalita, siya dapat inuuna niya ang kanyang sarili. Pero para hindi tayo fake news dito, ito po yung naging simula kung bakit may pusit eh. Mukhang di na tayo sasagutin ng di na ako sasagutin ng ating Vice President. So sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang BP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair. Kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin ng Di ba? Ganon si Sara Duterte kasi kapag ka nasusukol na, parang pusit, naglalabas ng tinta. At ganon na ganon yung ginawa niya kay Undersecretary Claire Castro kasi obvious na obvious naman mga tol. Yung mga diskarte ng mga Duterte supporter, katulad ng pagpapakalat po ng fake news na nahuli, ito pong si Bato de la Rosa, though unfortunately nasakyan ito ng ilang mga kakamping katulad ni Professor Haydarian, talagang naging fake news at ang nakikita natin doon mukhang i-divert ang attention ng public away from impeachment nitong si Sara Duterte. At ito na nga po, sa bahagi po ng interview sa kanya kahapon na pag-uusapan din natin dito sa balita na ito yung mga sinabi. Sabi po dito sa ABS-CBN News, Vice President Sara Duterte said, Presidential spokesperson Claire Castro should demonstrate professionalism in her public statements, saying she represents the office of the President. At naging topic po yan ni Yusek Claire kagabi sa kanyang live stream. Hindi ko pa po talaga ito napanood pero nakita ko sa title kaya gamitin na natin. Sabay-sabayan na po natin itong panoorin at reaksyonan na din. Pero syempre maya-maya pa tayo pupunta dyan. Duterte said, this when asked to comment on Castro's response to her earlier statement allegedly linking President Marcos Jr. to the International Criminal Court, which Castro described as nonsense and baseless. Totoo naman eh. Ano namang magiging description doon maliban sa nonsense at baseless? Kasi alam niyo mga tol, unang-una, it doesn't make sense na si Pangulong Bongbong Marcos magiging tuta ng ICC. Hindi ko maisip kung paano makukonclude na, na magiging tuta ni PBBM ang ICC. Yan ay binubuo ng more than 100 of countries, na ang dami po dyan, mga powerful countries.
Tapos gagawin lang tuta ni PBBM. Saka, saan ka naman nakakita ng tinatawag nilang weak, tapos magiging tuta ang ICC? Diba? Walang sense talaga. Walang basihan, walang sense, kaya yun lang ang nararapat na sabihin dyan ni Yussi Claire. Pero mukhang hindi po yata yan nagustuhan nitong si Sara Duterte sapagkat meron siyang banat kay Yussi Claire kaugnay po niyan. Ano? Sabi niya po sa interview na to, by the fact na spokesperson ka at mayroong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Ay nako, excited na ako mapakinggan yung tugon dito ni Yussi Claire, ha? Hindi ko pa kasi talaga alam kung ano yung mga sinabi niya kagabi. She doesn't have the liberty na tulad sa atin na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin. Ay kaya pala, sinabi niya na gusto niyang gilitan, pugutan ng leeg si Pangulong Bongbong Marcos, hukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea, at pagbantaan ang buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker. Kaya ngayon, humaharap sa impeachment trial, isang articles of impeachment. Ay nako, para talagang hindi abogado ito. Hanggang ngayon, nagtataka ako mga tol, bakit naging abogado itong si Sara Duterte? Nakakapagtaka talaga. Dagdag pa niya rito, kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. O sige, pakinggan na po natin ang balita kaugnay po niyan. Umuelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod yan ang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya? Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsyada ni Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang dyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Kwenta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang trial dahil simula... Sabi ni Tol DJ, hindi yan abogado Tol, sa tingin ko nila, ano yan, nilagad. Baka nilakad, nilakad lang yung pagpasa niyan. Kitang-kita mo naman na mahina yung ulo sa mga sagot. Anak ng teteng na yan. Ayokong isipin yung ganyan sa Anatol, kaso lang, parang tama yung iniisip mo at naiisip ko na rin Kaso lang, kasiraan yan sa Korte Suprema kasi, di ba, ang bar examination ang isa sa pinaka-tinuturing na pinakamahirap at higit sa lahat, merong integridad na eksaminasyon. Tapos, magkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon. Sa bagay, ganito ko na lamang tinitingnan yan mga tol Alam niyo, nung ako'y nakapasa sa board exam, 2007, number 1 nga, kaya tayo top 1. Ang yabang na naman ni top 1. Tapos, after that, nawalan ako ng interes sa pagbabasa, hindi kagad ako nagturo sa larangan ng profesyon namin, nagpulis ako, and so on, and so forth, napariwara, ika nga sa larangan ng akademya. Kaya noong 2000, kung di ako nagkakamali, 11, sa muling pagbabalik ko sa pagtuturo, naisa lang ako sa isang interview, formality lamang, kasi kinuha ako ng dati kong professor na nagtuturo doon sa paaralan na yon na hindi ko nababanggitin. At magturo daw ako. Sinalang ako sa panel interview para assessment ba. May mga katanungan doon na may mental block ako. Oo, para akong si Pusit. Baka ganun yung nangyayari dito kay Sara Duterte dahil tamad ito. Di ba? Kita naman natin sa OBP, halos di naman nagtatrabaho ito. Walang ginawa kung hindi maggagala. Kaya napabayaan ngayon yung kaalaman at nauuwi sa mga parang kawalan ng kaalaman sa batas kapag ka nagsasalita na. Ganun na lang siguro gusto kong isipin sa kanya, no? Kasi pagka inisip natin na nagkalakaran, sira ang Korte Suprema doon. Pero mukhang yun talaga ang totoo, Di ba? May mga rumors na ganun. Anyway, wag na tayo magpakahaba pa dyan. Punta po tayong muli dito sa balita.
At sa poll pa lang daw, magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Napakaklaro daw ng bending dalo. Eh, ang linaw-linaw na nga ng naging desisyon ng Korte Suprema dyan. Sa bagay, di rin naman tinalaka yung merits dahil ang desisyon ng Korte Suprema, kaugnay po ng pagbasura sa kanilang layunin na ibasura ang impeachment laban sa kanya, ay yun na nga, nabasura. Puro basura tuloy sinabi ko. O puntahan natin dito sa desisyon ng Korte Suprema, no, mga tol. Talagang ang lakas mang gaslight nitong si Sara Duterte. Korte Suprema mismo ang nagsabi kaugnay ng pagbasura na yan. Ayan, o. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na question sa mga naging hakbang ng mababang kapulungan at ng Committee on Justice nito kaugnay ng mga naging aksyon sa mga reklamong impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Z. Duterte. Ayon sa Korte, wala nang dapat resolbahin sa mga isyong inilahad sa mga petisyon dahil nawalan na ang mga ito ng saysay matapos aprubahan ng mababang kapulungan at ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Di ba? Kasi kayo mali. Kung sinagot nyo kaagad yan sa House of Representatives, di ba ka nabigyan pa kayo ng pagkakataon na talakayin yung merito ng kaso? Eh hindi eh. Binaliwala nyo lamang yung sitwasyon, tapos kung kailan nasa Senado na, saka kayo aakyat sa Korte Suprema para humingi ng tulong, eh nagkakamali talaga kayo sa ganung paniniwala. Anyway, balik tayo dito sa balita. Ruth, binanatan din ni VP Sara ang mga sinabi noon ng palasyo na baseless, useless at nonsense ang mga pahayag ng bise. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na nakikipagsabwatan si Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal Court, bagay na pinalagan ng palasyo. Pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara kay Yusek Castro. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Pero kapag may seal, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong. Loko stalking mga tol! Grabe! Grabe tong tao na ito. Balikan nga natin yung Sara Duterte. Kasi yung atin namang pinag-uusapan. Dali, nagkamali ako ng pindot. Sara Duterte gustong pugutan ng ulo si PBBM. Balikan nga natin ito. Look who's talking mga tol. No? Look who's talking. Siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam. Ito kung ang pagbabasihan natin mga tol, yung sinasabi niya, napakasinungaling talaga ng tao na ito. Yung sinasabi niya, o kaya hindi niya nakikita ang sarili niya sa mga sinasabi niya. Si Yusek Claire daw dapat maging profesional sa kanyang pagsasalita, lalong-lalo na kapag ang nasa likod po nito ay ang seal ng Office of the President. Baligtarin natin ngayon sitwasyon. Ikaw, Sara Duterte, ilang beses kang nagsalita na hindi profesional ang datingan, I believe lumabag ka pa sa batas ng ang seal ng Office of the Vice President nasa likod mo. Balikan po natin ang balita noong October 18, 2024. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing hindi ito umanong marunong maging presidente. Isiniwalat din ng bise kung kailan niya napagtantong
hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad, kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. Nakatutok si Ian Cruz. If I do that, so I just imagined myself cutting his head. Diba? I cut his head. Grabe, no? So, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na. Nakakalimutan yata ni Sara Duterte na sa likod niya ng mga panahong iyan, nandiyan ang seal ng Office of the Vice President. Sa kanyang upuan, nakalagay ang simbolo ng Office of the Vice President. Sa opisina ng Office of the Vice President, ginawa niya ang mga pananalita na yan. Tapos, magsasalita ka ng mga ganitong bagay? Papayuhan mo si Undersecretary Claire Castro ng mga ganoon? Naku nang teteng naman eh. Baka kung si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nagpayo, mapaniwalaan ko pa eh. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos never naging unprofessional sa kanyang mga sinasabi. Kahit saan natin tingnan, wala akong matandaan na pagkakataon na si PBBM naging hindi maganda, no, sa kanya mga binibitawang salita. Ayan. Ruth, muli ring pinuna ni VP Sara ang aniyay pangaharas ng administrasyon ni PBBM sa kanyang mga kritiko. Sabi ng bise, politika ang pinagkakaabalahan ng gobyerno imbes na magserbisyo sa taong bayan. May pattern na raw ng panggigipit dahil hinahabol at pinagbabantaan umano ang mga hindi sumusunod sa Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Nak ng teteng na yung gawain ninyo noon, binibintang niyo sa administrasyong ito eh, no? Gawain ng tatay mo yan, gawain mo yan, Sara Duterte. Gawain ng tatay mo, ipinakulong si Leila de Lima dahil kinikriticize niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gawain mo, nung hindi mo nagustuhan, ang ewan ko bakit hanggang ngayon himod sa puwet pa rin na dating speaker na si Alvarez, o tanggal siya. Di ba mga to, lahat ng sinasabi ni Sara Duterte, balik sa kanya kung tutuusin. Ngayon, pakinggan na po natin ang saloobin dyan nitong si Yusek Claire. Let's go. Ito yung kanyang video, ha? Parang bago lang to, hindi ko alam kung anong oras. Bigla lang pumasok kasi hindi to natanong kanina na MPC. Hindi siya natanong. Pero anuhin na natin. Take na natin ngayon. Bola ng bugay, of course. Let's see, ha? Okay. Habol na lang yung iba, ha? Ay, wait lang po. Kunin ko muna yung video. Yan. Okay, let's go. Start tayo dito. Okay na, nakashare na po. Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro, kasunod yan ang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya? Uy! Balik Pilipinas na! Ang professional travel vlogger. Bakit kaya sinabi ni Yusek Claire na wala siya rito? Tuloy tayo mga tol. Kahit bumabagyo, ayun. Ba? Kahit bumabagyo, diretso sa Germany. At nanood ng concert ni Taylor Swift. Noong una, hindi pa nyo ito binabanggit mga kakri. Hanapin ko lang video. Alam nyo naman, ito yung pinanood ko na sa inyo, no? Mishi Cruz, no? Sergeant Putik. Doon sa isang event, or isang speaking engagement, basta nasa Hague yata siya yun. Sa The Hague yata siya. Binanggit niya na swerte siya dahil may visa siya. Dahil nakuha niya parang last year, dahil nga nanood sila sa Germany ng kanyang anak, ng Taylor Swift.
O, yan ang professional. Di ba? Vice Presidente, may bagyo, asing delubyo, super typhoon, larga. Ba? Walang pake sa kondisyon ng Pilipinas. Basta sila manunood ng Taylor Swift. Kapal ng Yan mukha. ang professional. Diba? Anong tawag niyo doon mga tol? Kapal ng muka. Ha? Oh, yan daw ang professional. That is sarcasm mga tol. Tuloy tayo sa pakikinig. Okay, sige, let's go. Sa Pilipinas na siya. O, ito si Braille, mga ka-clear. Ay, ito si Braille, ha? Yan, ha? Ano to eh? Anyway, Channel 5, yun na natin. Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsyada ni Palace Press Officer Claire Castro, kabilang Hindi ko yung patutsada. Yan na. Siyempre, tayo'y nagbabase sa balita kaya ginamit natin yung salitang patutsada. Hindi fake news yun. Pero dahil itinatanggi ni Yusek Claire, kanino kayo maniniwala? Ako, mas mamarapatin kong maniwala ngayon kay Yusek Claire kaysa doon sa titulo ng balita. Kahit dito sa titulo natin, sa thumbnail. Hindi daw patutsada ni Undersecretary Claire yon. Ano kaya tawag ni Yusek Claire doon? Pansyon. Diba? So, at tingin ko, Teka lang. Na-miss natin. Nag-post ako. Na-miss natin yun. Ulitin natin. respansyon. Response. Diba? Okay. So, at tingin ko, tingnan natin tingin ko, dapat, nasa news ka naman. Diba? Gumamit ka naman ng tamang termino. Diba? Hindi yan parinig. Kasi ang patutsada parinig. Diretso ko yung komento. Diba? Hindi siya patutsada. Diretso. Yeah. Diba? Tinanong ako kung ano masasabi ko sa mga di umanong bintang, yon. Yon ang sabi mong fake news. Kasi ang sinabi ni VP Sara patungkol doon sa ICC, tuta daw. Nino ni Sentry at saka ni PBBM. Braille. Tama ba ito? Braille, no? Nandyan ka naman. Mainstream ka naman. Baka naman pwede mo siyang tanungin. Diba? Anong pruweba niya na ang ICC ay tuta? Diba? Para matinig naman natin yung kanyang diskurso. Diba? Yung kanyang pagiging professional ni VP Sara. Kung paano siyang sasagot sa tanong mo kung bakit niya sinabing tuta, ano ang pruweba. Hindi pwedeng haka-haka, dapat pruweba. Hindi pwedeng bintang. Kasi andas niya naman magbintang kahit wala siyang ebidensya. Sana man lang, diba? Sana matanong mo, Braille. Total, ikaw ay journalist, parte ka ng Channel 5, mas maganda, tanungin mo siya. In short, kino-call out ni Yusek Claire, itong reporter ng News 5, gumamit ng tamang termino. Kasi syempre, nakakaligaw po ito ng isipan ng publiko, katulad po ako. Nagamit natin sa thumbnail yung salitang patutsada, kasi yun yung nilalaman ng balita. Ang presumption kasi, kapag ka mainstream media, facts ang pinagbabasihan. No? Ngayon, dinideny ni Yusek Claire. Appropriate term dapat ang gamitin. Pero, to be honest with you mga tol, in fairness naman, napakarami din naman pagkakataon na hindi response lamang kung hindi patutsada din ang nababanggit ni Yusek Claire. Pero I believe, hindi po yun sa likod ng seal ng Malacanang kung hindi dito sa kanyang mga vlog. Hindi natin maikakaila yun. To be honest with you, in fairness naman. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay
tumitindig siya bilang spokesperson or palace press officer, tingin ko walang patutsada sa punto, no, ng pagtatanong na yon, katulad ng sinasabi ni Yusik Claire ngayon dito sa kanyang paliwanag. Okay, balik po tayo dito sa pakikinig kay Yusik Claire. Medyo mabigat naman na tanong para makita natin paano siyang sumagot. Ha? Paano natin makita kung paano at gaano ba siya ka-professional. Diyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Buwelta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang O, di ba? Pag si VP Sara, buwelta. Pag sa atin, patutsyada. Bakit naman ganun? trial dahil simulat sa poll pa lang daw magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa Yari ka, ambush reporter. interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa Yan ha. Nagsisimba siya. Pero, kumakausap ng assassin na willing gawin yung utos niya na pumatay. Di ba? Napaka-professional. Di ba? pagdiriwang ng Kalayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment. Ha? Bending the law? Okay. Waitin natin ah. Bending dalo daw, reaksyonan natin yun mga tol. Alam ninyo, hindi ko makita kung saan bahagi ng bending of the law sinasabi nitong si Sara Duterte. Dahil simula sa unang proseso pa lamang, nakita na natin kung paano po sinunod ng House of Representatives yung pamantayan na naaayon po sa saligang batas at sa desisyon ng Korte Suprema. 'Di ba? Lahat nga binigay na leeway sa kanya eh. No? Lahat ng mga bagay-bagay pinagbigyan siya para lamang hindi mabaliwala yung tinatawag na due process. Lahat ng pagkakataon ibinigay sa kanya, pero mas pinili nilang hindi sagutin, mas pinili nilang maging technical. Nakakalimutan nila na political process ang impeachment. Lalong-lalo na kung ito'y sumunod sa pamantayan sa saligang batas at sa desisyon ng Korte Suprema, walang dahilan para hindi ito iakyat sa Senado. In fact, mas maraming ang mga kongresista ang pumirma doon sa ikalawang articles of impeachment mo. Compare last year. Last year is 215 lamang. This year, 267 congresswoman and congressman ang pumirma doon. O umakit ngayon sa Senado. Sinubukan yung i-divert ang atensyon ng public. Ano ang nangyari sa Senado? Nagkaroon ng pagpapalit ng liderato, nagkaroon ng putukan at kung ano-ano pa. O kinalaunan, nagpatuloy pa rin ang impeachment trial. Sa impeachment trial, nakikita naman natin kung paano po kahusay, no? Whether ayaw natin kay Chis Escudero or gusto natin, napakahusay ng kanyang pagiging presiding officer. Walang pagbe-bend the law na nangyayari. In fact, kung merong bending the law na nangyayari, baka yung mga supporter mo pang senador, like Robin Padilla, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, sila yung mga nagmimistulang abogado mo dyan ngayon sa impeachment court eh. Tapos ikaw pa ang may ganang magsabi na bending the law ang nangyayari sa impeachment court. Ay, totoo! Nagkamali si Top 1. Totoo. Kasi binebend the law ng mga kakampi mong senador ang proseso para ipagtanggol ka. Yun ang katotohanan doon, Sara Duterte. But not against you, kundi pabor para sa iyo ang ginagawa ng mga nagbe-bending the law dyan sa impeachment court ngayon. Parang nagkakamali ako ng pandinig.
Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Kaya, doon tayo sa bending the law. Mga clear, kung bending the law ito, ano pa ang tamang proseso sa mata niya kung siya yung akusado? So lahat ng siya ang akusado, lahat yan bending the law. Diba sabi niya, siya ay pupunta sa tamang forum. Sasagutin ang lahat ng mga akusasyon. Pero ngayon, nawawala yung blood bath. Nasaan na si blood bath? So, sino kaya yung paiba-iba yung sinasabi? Sino kaya yung walang isang salita? Diba? Saka mga ka-clear, bending the law, ano kaya yung naghanap ka ng killer? Nakipagkontrata ka at umuuna. Bending the law ba yun? O violating the law? Diba? Oh. Malinaw pala na si Sara Duterte hindi nagbe-bend ng batas kung hindi nagba-violate ng batas. No? Alam niyo mga tol, hindi pa naman vice presidente yan. Law violator na to eh. O baka sabihin nyo, fake news na naman tayo. Huwag niyong kalilimutan na nanapak ito ng sheriff. The mere fact na ikaw ay nanakit ng kapwa mo, regardless kung ano man ang intention mo doon, paglabag yun sa batas. Malakas lang talaga no? Meron lang silang kapangyarihan kaya yung sheriff parang natupi. Biruin mo, sheriff ka, officer of the court ka, sasaktan ka, tapos sa huli, ikaw pa yung magpapakumbaba. Although, humingi ng paumanhin to nung mga panahon na yon na mukhang hindi naman sincere, still, paglabag po yun sa batas. Kaya, itong si Sara Duterte, dapat, kung talaga nag-iisip ito ng tama, walang moral ascendancy ito sa mga sinasabi niya No, magpapayo siya na maging professional si Undersecretary Claire Castro. Tapos, ngayon naman, bending the law daw ang ginagawa sa impeachment trial. Siya, law violator. Nakamateting na yan. Yung kanyang mga sinasabi, napaka-unethical. Saan ka naman nakakita ng isang abogado? Isang vice presidente, nasa likod ang seal ng Office of the Vice President. Magmumuestra ka. Gusto mong gilitan, pugutan ng ulo ang presidente? Hukayin. May mga ganong-ganong pa, Nakang titing na yan. Ay. Tingnan natin, Tignan niya muna yung nasa paligid niya. Kasi, halos lahat sila violating the law. Ayaw niya lang pumunta, kaya sinisiraan na naman niya, bending the law daw. Di ba? So, tingnan natin, hindi naman daw kailangang, hindi na kailangang aklaro naman daw kasi bending the law. So, nakita niyo na. Again, diversionary tactic, again. Sinisira na naman niya yung hearing, yung proseso, kasi ito ay definitely hindi, ang hearing na ito, kasi siya yung respondent sasabihin niya lagi na hindi ito pabor sa kanya. Lalo na kapag siya ay nadidiin, sasabihin niya, bending the law. Diba? Siya mismo, parte ng pag-distract. May distraction siyang ginagawa. Diba? Distraction. Ang ginagawa niya, diba? Doon sa issue. At destroying the integrity ng impeachment court. Para yung tao maniwala na naman na siya yung inaapi. Diba? Pero hanggang ngayon, mga ka-clear, hanggang ngayon, hindi siya professional para sagutin ng diretso yung mga akusasyon.
Diba? Ni hindi nila mapasabi kung sino si Marites or rather si Mary Grace Piatos. Hindi nila mapakita, walang dokumento. Ay, may balita pala ako sa inyo. Ito Alam niyo ba na nagsumiti ito ng patungkol sa, yan, yung record niya sa confidential funds. Nung nagsumiti yan, alam niyo ba kung gaano lang kanipis? Parang, alam niyo yung dinadala kong folder, black folder, pag nag-briefing ako. Kanipis lang siya, di ba? Ganun lang kanipis. So, paano mo talaga ma-i-account ang 125 million pesos kung ganun lang kanipis ang dokumento mo? Nakumpara, mga clear, kung paano mag-report ang Pangulo. Anyways, mga tol, no? Kita naman natin kung sino po yung professional sa dalawa. Parehas po itong abogado. Pero hindi naman po yung profesyon bilang abogado ang pinag-uusapan dito kung hindi kung paano sila nagsasalita. Sabi nga, ang professional sa pagsasalita ay kapag ka nagsasalita ka ng maayos, malinaw at angkop sa mga bagay-bagay na gusto mong ipahiwatig o sabihin sa harapan ng publiko. At sino sa dalawa ang professional sa pagsasalita? Para sa akin, si Undersecretary Claire Castro. Malayong-malayo itong si Sara Duterte sa kanya. No? It happens lamang na siya ay Vice Presidente at Undersecretary itong si Attorney Claire Castro. Magkita-kita tayong muli mga tol sa ating next live kasi mamaya-maya ako po patungo sa MMDA with other content creators. I do not know kung sino sila. Ayoko sanang pumunta. So lang nahihiya ako kay General Torre. Kaya abangan nyo ako mamaya. Baka makapag-livestream tayo doon. At dahil doon, next live kagad tayo. No? Sana samahan nyo ako dito sa next live. Ang pag-uusapan po natin, ang Maleta Boys. Yung kanila pong pagbawi ng kanilang salaysay. At sabi, pinangakuan lang daw sila ng malaking halaga ni Atty. Levito Baligod. Kita-kits mga tol, lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat. Doon po tayo. Oy, may mga nag-send pala ng digital gift. Nakalimutan kong pasalamatan. Si Marie Chris Hernandez at saka si Eva Estabaya. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng ating mga manonood. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.